Lacto Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Galing na. Mag-Lacto Papi, nakailimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunayan. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Papi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa pagkahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga kalit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Papi ug dayon gihurot nako diretso og inom. Apan sa dihang inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Papi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Papi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Papi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya.
Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Bakero. Padayon sa pagpakabana. Maayong udto Sugbo. Welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live nata sa Facebook, sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Bakero. Sa matag pulong nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaninyo tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa natusugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha silang mga areas. Of course, we have DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And the DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Of course, naatay first top nato ng mga viewers and listeners para karong udtuha. Konsehal sa Barangay Punta Princesa, Konsehal Marian Caballero Maraviles. May pagpaminaw ni mo diha, Cons. Og timing jud kayo ka atong topic karon, imuha nga komitiba. Diba? About sa basura. Kay naay sugyot si ABC President atong ex-officio konsehal sa syudad nga si Franklin Ong nga magtukod og kaugalingong landfill ang syudad sa Sugbo. And timely sa kay siya kay usa na sa unod sa inspirational message ni Mayor Nestor Archival pag o-taking sa General PTA and Homeroom Officers sa Punta Princesa Elementary School ni atong Biyernes ang about sa atong problema sa basura. Okay, murag wa man siguro barangay sa Cebu City, no? Ug ubang parte sa probinsya sa Sugbo nga wala magproblema sa basura. Maunang naay sugyot ang atong ABC President nga si Franklin Ong no nga kinahanglan i-consider sa kagamahanan sa syudad ang pagtukod og kaugalingong landfill aron dili na magsigi og salig sa mga pribadong operator. Human natay mga interactors nga akong gipang chatan kung sa ilang panahom no what unsay mga opinion nila about ani nga suggestion. So niingon si Kapitan sa Barangay Santo Niño, Cap Lulu Ramirez. Ingon siya, Cons, kaya ra jud kaayo sa city, Cons. Kung magtukod tag kaugalingong landfill, kay daghan man tag kwarta. Ana, jud dako jud kwarta ang syudad sa Sugbo. Unya, ingon si former kapitan sa Barangay Poblacion Pardo, ang asawa sa kasamtangang kapitan karon no sa Poblacion Pardo, Altea Racuya Lim, no? Ayan ba na si Cap Danili maoy kapitan karon, si Cap Altea ang former kapitan sa Barangay Poblacion Pardo. Ingon siya, halo konsehal, mas maayo nga naay kaugalingong landfill nga exclusive ra jud sa Cebu City para walay rason nga dili makalabay kada adlaw sa collected nga basura ang tanang barangays. Gikinahanglan nga tutukan kini sa syudad and hatagan og prioridad in terms of budget kay mauni ang usa sa mga problema sa 80 ka barangays sa Cebu City. Hinaot mapangitaan og long-term solution. Oh, so pasabot wala pa gyud daita sa long term. Naapatagyapon karon no sa kuan. Say tawagan ni panandalian o temporaryo. Napata sa temporary nga paghatag og solusyon sa atong problema sa basura. Mao nang ingon si Kapitan Ong nga dugay ng problema sa syudad ang walay kaugalingon nga disposal facility.
diin affected ang tanang residente kung masiradan o silutan ang mga pribadong landfill, like what happened sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated, 'di ba, sa Barangay Binaliw, nga gipahamtangan og cease and desist order sa Department of Environment and Natural Resources tungod sa nahitabong pagdahili sa basura niadtong Enero 8, 2026. Ambot no unsa na ambot kung unsa na update niadtong mga investigation nga gihimo no, especially katong mga nakalas ang kinabuhi. No, so human atong trahedya nga nahitabo sa Binaliw, nangayo ang syudad no og tabang sa lungsod sa Konsolasyon. Apan wa ra pud magdugay kay wala kini gitugutan og paglabay sa basura. Wa ra pud magdugay dito sa Konsolasyon. Human nangayo na pud tagtabang no sa Talisay og Minglanilla, pero gibalibaran kita. Ang pribadong landfill operator sa lungsod sa Aluginsan ang nisugot sa hangyo sa Cebu City. Apan, dunay apan. Duna kini kasabutan nga mapupos ang kontrata kung mahurot na sa syudad ang gitagana nga gidaghanon sa basura nga mamahimong malabay sa landfill. And considering sa 80 ka barangay, di ba namatoy gihiskot si Mayor Nestor no nga ang usa ka tawo ko no will produce this much of basura no in one day. How much more kung 80 na gid ka barangay? We are I think 1,300,000 mga katawhan diri sa syudad. 1,300,000 voters. Wa pa nailabot sa mga renters. Diba ka ng dili voters. So pila na makahata karon na ni-produce og tuniladang basura every day. So samtang naglabay ang syudad sa Aluginsan, gigamit sab sa syudad ang SRP, isip temporary nga transfer station og nahimong dump site pero gidid-an na sad ni sa DENR. Pagka grabe sa ato ang kaagi no sa basura. So muna naputos na tagreklamo sa bag-ong sistema karon sa pagkolekta sa basura. No tungod sa kalangay sa koleksyon og nanimaho na ang mga basura nga gipundok diha daplin sa dan. Kay bisan pa og moingon ta nga ang North TTHS, ang South MWF, maski pa ang mga tao mula pa ginagbasura kay wala sila laing kalabayan sa ilang basura. Mao na ang barangay everyday gid na mokuha og basura. No, tungod ni ana napugos ang Department of Public Services sa paggamit sa Block 27 sa North Reclamation Area, isip bag-ong transfer station. Bisan wala pa kini maaprubahi sa DENR. Sakto ba na? O, kamo na mag-igo. Mo nang ingon si Kapitan Ong, ang nahitabo sa Binaliw, kinahanglan ng mahimong dakong leksyon sa syudad. So nihangyo siya sa Prime Waste Solutions nga paspasan ang rehabilitation sa Binaliw landfill ug i-consider ang pagtugot sa mga barangay nga naay igong pundo nga direktang makadala sa ilang basura ngadto sa landfill. Kay para kang Ong, ang krisis sa basura ang ngayan nga hinuklugan aron mapangitaan og mga posibleng solusyon. So sa pagkakaron, kinahanglan usab nga i-consider ang sugyot no ang muni ang suggestion ni Kapitan Ong aron dili na magsalig sa mga pasilidad nga dili kontrolado sa syudad. So muna ang iyang suggestion na atay kaugalingong landfill sa syudad. Ang pangutana, kaya ba? Naapapatay lugar. Ingon si former City Councilor Joy Pesquera, no space for landfill. What is needed is a zero waste management facility.
Muna opinion ni Attorney Joy Pesquera, our former Cebu City Councilor sa South District. Ingon po si Kapitan Gremar Barrete sa Barangay Buhisan. Mas okay, plano nga makadaginot ang syudad sa budget. Pero ang problema, asa nga area ibutang. Mas tindot ang waste to energy cons mas sustainable. Kung ka Attorney Joy Pesquera, lided nato ang Zero Waste Management Facility, kang Kap Gremar sad, mas pabor siya sa waste to energy kay mas sustainable. Okay? Napatay lain dre. Before ta mo mo kuha sa ubang interactors nga basahon ko ni kay muning mga avid listeners gid nato no, mga naa sa kabarangayan o kani former kapitan sa Barangay Labangon o karon nagsilbi as si barangay councilor sa Barangay Labangon, Kapitan Kursihal Vic Bindia. Ingon siya, para nako ang landfill dili na dapat mahimong main long-term solution sa Cebu City. Traditional approach na kini ug eventually mapuno ra gihapon. Instead of spending billions of taxpayers' money on a solution nga temporary ra, why not invest in modern, clean, and sustainable waste management technology? Recycling, resource recovery, composting, and appropriate waste-to-energy systems. Pares-pares sila og pabor no ni Kapitan Gremar. Landfill should only be the last resort for residual waste. Ang atong investment karon kinahanglan solusyon nga mapuslan dili lang nato kundi sa sunod pang mga henerasyon sa mga sugbuanon. Nindot kayo sila og mga opinion, no? So lain-lain ta nga barangay, lain-lain ta og sugyot. No, whatever is applicable to one barangay may not be applicable to another barangay, no? Especially kanang naata diri sa Patag o katong mga naa sa bukid. So, naay pangutana. Kabahin ko no sa proposed og solusyon nga landfill sa syudad. Lugar kuno og budget. So, ang pangutana, asa man nga dapit sa syudad ang mamahimong kabutangan sa ihangyo nga city-owned landfill. Og pila man pud kuno ang gibana-bana nga pundo nga gikinahanglan para niini. So subay sa mga consideration sa syudad o sa mga provision sa Republic Act 9003 kanang Ecological Solid Waste Management Act, ang angayang kabutangan og sanitary landfill kinahanglan nga anaa sa mountain barangays. Pasensya kay sa atong mga amigo diha no sa mountain barangays no, sama sa mga hilit na dapit, Binaliw, Pamutan, Guba, nga layo sa mga residential areas, layo sa watershed, layo sa fault lines. Pero, bisan pa man ni ana, pwedeng i-consider ang paghimo og interlocal agreement or clustered landfill facility. Kauban ang silingan nato nga mga local government units no sa lalawigan. Kung kuwang ang yuta nga haom or fit sa kriteriya sa atong syudad. Kay diri sa Patag, wa naman gyud tay igong space. Wala space when you suggest diri sa ato ang diri sa Patag, no? So ato ra gyud pag-asa ani kung gusto gyud tag landfill adto gyud ta sa bukid. So ato na pod public hearing na pod na unsay sentimento sa mga tao dito sa bukid nga adto himuon ang landfill or unsa pa nang itukod para makatabang sa pagkunhod sa atong basura or proper collection sa atong basura. Arita sa pundo. Okay? Ang pagtukod og modern og kaugalingong category 4 nga sanitary landfill nga kompleto sa leachate treatment facility, kanang materials recovery facility, we need a fund
nga dulan sa 300 million hangtod na sa 500 million alang sa pagpalit og yuta apil na mga civil works. Lahi pa na sa tinuig nga operational og mga hauling costs nga kasagaran moabot og panag-iyahay nga gasto. So dako jud kay ta gasto kinahanglan. No ambot ng kahaani no ka kuan na ba kani atong mayor kat tipid no kumahiw magtipid ana. Pero dapat jud natong tagaan og long term gyud no nga solusyon natong basura. Mao bitaw na daghan kaayong mga suggestions for tan-aw na to kung asa gyud mas haom ang syudad, no? Arita sa feasibility og DENR standards. Ari magyud ta maukay no sa dili pagtuman sa mga rekisito o requirements sa DENR. Unsa man kadugay kuno ang proseso sa pagkuha og Environmental Compliance Certificate ECC ug uban pang mga permit gikan sa DENR aron makatukod og kaugalingong pasilidad ang syudad. So, ang kining sa Environmental Compliance Certificate sa DENR, kung subayon nimo sa lagda sa DENR EMB, Environmental Management Bureau, o Republic Act 11030, kanang Ease of Doing Business Act, ang formal nga pagripaso alang sa Environmental Compliance Certificate or ECC, nagkinahanglan og 20 ka working days, 20 working days, gikan sa pag-submit sa complete nga Environmental Impact Assessment, EIA, or Environmental Impact Statement or EIS. So kana, 20 working days ang atong hawaton after sa submission. So ang general timeline sa pagkuha og permit naa sa 6 to 12 months. Anak kadugay. Mao na nga kung natay plano, hunahunaon og tarong, moagi ta sa saktong process kay kung maka-final na ta, ang general timeline sa pagkuha og mga permits will last from 6 to 12 months. Anak kadugay. No, so subay sa tinuod nga style of process, ang kinatibuk-ang pag-andam o pag-aprobar nagkinahanglan og mas taas nga panahon tungod sa mga requirements ni kaning mga requisites. Unsa man na? Site Assessment and Geological Survey. Paghimo og MGB, dili magandang gabi bayan, Mines and Geosciences Bureau, Geohazard Assessment ug Hydrogeological Study. Kanang Site Assessment and Geological Survey mulas na og 2 to 3 months. Sige kana no mo first. Sunod, social acceptability and local approvals. Meaning magpahigayon og public consultations, barangay resolution of no objection. No dapat wala jud mo object kay kung naamang gani tikya of tarihan dapita. Okay? So, magpahigayon og public consultation, barangay resolution of no objection, napatay zoning or locational clearance gikan sa city planning, kana tanan mo last na 2 to 3 months. Okay? Naapagitay DENR EMB permitting. Pasabot, mag-secure og environmental compliance certificate, discharge permit para sa leachate o permit to operate kana mula 2 to 4 months. Mo nang dugay. No dugay ang processing because we have to follow the general timeline sa saktong pagkuha sa mga permit. Kaya kung dili ang DENR di na duha-duha no sa release og cease and desist order. Okay? So inigbalik na to atong hisgutan no kinay mga pangutana diri about sa unsa na ang status karon sa kasamtangang operation ug mga transfer station, unsa na action sa Department of Public Services no sa ato nang tubagon
human aning mubong pahinumdum. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopaffi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopaffi. Sekreto sa mga champion. Lactopaffi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopaffi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopaffi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopaffi and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopaffi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopaffi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopaffi. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopaffi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopaffi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lactopaffi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Mayo pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advokasya, oras nato karon alas 12:32. Sa di pa nato tiwason atong topic kanina, let us acknowledge our viewers no diri sa Bantay Radyo, Maria Gina Wenceslao. Mayo pagpaminaw. O ni James Carl de Guzman sa Barangay Tisa, salamat sa pagpaminaw. So ganina, nay nangutan ng unsa man ang aksyon
sa Department of Public Services bahin sa paggamit sa Block 27 sa North Reclamation Area bisan wala pa kini maaprubahi no sa DENR aron malikayan ang pagkahimong bag-ong environmental hazard niini. Di ba kay numdum ta ang SRP na gipahunong sa to sila sa DENR. So karon aron malikayan ang pagkahimong bag-ong environmental hazard, kinahanglan siguruhon sa Department of Public Services ang pagkuha sa Environmental Compliance Certificate gikan sa DENR sa dili pa kini opisyal nga gamiton. Kinahanglan usab nga sundon ang Republic Act 9003 pinaagi sa dili pagpadugay sa basura sa maong dapit ug sobra sa 24 oras kanang strict 24-hour limit. Pagbutang og mga impermeable flooring o containment structure aron dili molusot ang leachate sa yuta or dagat. No, pwede sad mo magbutang og insumo aron dili managkan ang mga langaw, lamok, no, mga aron ma-lessen pud ang baho. Narugit ay baligya diri sa Bantay Radyo no sa atong insumo. O pagpatuman sa direct transfer system kung diin i-drop diretso sa mas dako nga hauling truck imbis nga itumpok sa yuta. Okay, arita sa Aluginsan, pangutana, pila man ang dugang nga gasto sa syudad kaning hauling cost o tipping fees sa pagdala sa basura ngadto sa Aluginsan ug unsa na lang kadugay ang nahabilin sa maong kontrata. Di ba kang ingon sa taga-Aluginsan, okay rami, maglabay mo diri sa Aluginsan, pero kung mahurot na ang gitagana nga gidaghanon sa basura ninyo, bawal na mumulabay. Ang pangutana, unsa na lang kadugay ang nahabilin sa maong kontrata para makaingon ta nga agoy wa nay Aluginsan, asa na sa tamulabay ani. So, dugang gasto sa syudad. Mikabat og mga 3,900 no? Kada tunilada ang kasamtangang gasto sa pagdala sa basura ngadto sa Aluginsan. Mas taas kini compared sa 1,100 kada tunilada if adto sa Binaliw. Maunang mas makasave kita kung adto sa Binaliw compared sa Aluginsan. Tungod ni ini, gibana-bana nga mogasto ang syudad og dulan 2.7 million kada adlaw o moabot sa 1.2 billion hangtod sa 2 billion sudra sa usa ka tuig tungod sa gilayon. Layo man gyud ang Aluginsan, di ba? 60 kilometers bayapod na ug ang presyo sa gasolina, di ba? So arita sa gidugayon sa kontrata. Ang pangutana, pila na lang nabili nato sa kontrata nato. Ang kasamtangang alokasyon og pundo nga 517 million gilauman nga dali ra jud nang mahurot. Ug ang maong setup gigamit lamang isip temporaryong solusyon. Samtang gisusi pa ang pag-abli sa ubang mga mas duol nga sanitary landfills o pag-aproba sa mga bag-ong waste to energy or disposal facilities. Kani basura, grabe siya ang problema na to aning basura, oy. Labad sa o. No? Ang mayor, murag, di na halos katug, siguro nahuna. Asa pa magkita mangitag kuan ani pamaagi, no? Na mes ya karon arita sa ari na punta sa role and participation sa mga barangay. Siyempre, ato ginang isingit no kay ang kinatibuk ang problema sa syudad. Ari gyud na magsugod sa barangay. Okay? Direct dumping sa barangay. Unsa ang tiunay nga mekanismo or guide kung tugutan man ang mga barangay nga adunay igong pondo, na magita mga barangay nga dagko budget. Kung naa sila igong pondo, nya pwede sila makadirekta nga makalabay sa ilang basura sa landfill. Unsa man ang
ang proper mechanism para mabuhat na. So aron malikayan ang pagpundo sa basura ug masiguro nga organized ang paglabay sa mga barangay nga adunay igong pundo pananglitan na aduna sila kaugalingong dump truck o nagit sila budget for hauling. Oh, unsa may buhaton ana nila? Paghimo og special permit or memorandum of agreement. Kinahanglan magbutang ang syudad pinaagi sa City Environment and Natural Resources Office or SENRO maghimo og MOA og pagluwat og direct hauling permit sa barangay. Kana magsilbi ng basis sa mga tulumanon og limitation sa ilang paglabay. Okay? Karon arita sa implementation sa tipping fee or drop-off protocol. Ang barangay kinahanglang mubayad og tipping fee sa landfill operator o sa syudad base sa matag tonelada o matag biyahe sa basura. Gawas kung adunay incentive gikan sa syudad nga libre kini basta segregated. Maunang gi-encourage gyud ang mga kabarangayan nga ilain gyud ninyo ang tanang plastic. Oh, kani plastic man gyud ni. Di jud ka good example cons. Kani, di ba na may dako ani no? Nay dako ani. So kana isud ninyo tanang plastic dito. Unya, itapok ninyo tanang plastic, ilabay ninyo dito sa i-deliver ninyo dito sa eco station nato sa SRP. Aron kanang inyong plastic ma-convert na siya into fuel. Muhatag ang syudad basta consistent lang ka. Kay ang plastic dako jud nagkadaot, no? Dako kadaot. Usad jud na sa message ni Mayor Nestor Archival namo adtong Friday mag-OTking, no? So kana naatoy mga barangays jud nga naanay gipang himo na mga initiatives. Ato nang isgutan later on, no? Unsa pay buhaton? Striktong visual inspection og certificate of segregation. Sa dili pa makasud ang truck sa barangay dito sa landfill, ipailawom kini sa inspection sa landfill checker. Dili dawaton ang mga truck kung sagol-sagol pa ang basura. Dapat residual waste ra ang ilabay. Kuan ni siya ha, mga kuan ni siya, mga unsay angay buhaton sa katong mga barangays nga naay sakto gyud nga budget. Okay? Magbutang og mga specific time and day kung kanus-a pwedeng mag-dump ang mga barangay aron dili maghuot og maglinya ang mga sakinan sa pultahan sa landfill. No, kay kana bang binali may pagkatungason siya, no? May pagkatungason. So ang truck nato patay. Magsig ka guba kay magsig atras aginod asas Ginoo. Abante agin atras aginod ana. So ang truck maguba gyud. Maunang magbutang gitag saktong adlaw, saktong oras. Kung kaning barangaya unsang orasa mo adto, unsang adlaw aron dili magdasok og maglinya. Arita sa segregation sa barangay level. Oh, naminaw na to karon si Mali Embradora. Oh, diha kumusta tong mga customer sa parlor diha Ate Mali? I'm watching cons para makasabot. Kana perfect yun na Ate Mali. Also naminaw nato si Laika Genesis. Naminaw sa nato ang kursihal sa barangay Guadalupe, kursihal Bert Camo. No, grabe dugay na kani siya kursihal. No, of course naapod naminaw nato karon si Ate Lisa Abelia. Okay. Arita sa segregation sa barangay level. Giunsa man kuno pagpalig-on sa syudad o sa mga barangay ang pagpatuman sa Solid Waste Management Act. Pinaagi sa pagbalibad o pagkunhod sa basura nga ilabay gikan pa lang sa source. Meaning, gikan sa ato ang mga panimalay. Di ka magyud ang source sa basura, di ba? Nga ilabay na tas gawas, awa na. Kita jud ang source.
So unsay mga pamaagi nga gipangbuhat sa ato ang mga kabaranggayan. So aron masiguro ang nga mapatuman ang source reduction, meaning pagkunuhod sa basura gikan mismo sa ato ang mga panimalay. Of course, ang walang kamatayang no segregation, no collection policy. Kini mo jud ang pinaka-epektibong lakang. Kung tumanon sa tanan, naaji kong no? Kung ang panimalay dili nila ibuwag ang ilang basura, no? Like biodegradable, recyclable, residual, napagyutay special or hazardous waste, dapat dili jud unta naahakuton sa barangay kolektor. Ang problema, inik-abutan na dito sa kadalanan, ay naku, magsagol na gud siya. But, at least, sa atua pa lang panimalay daan, segregated na. Bahala na lang ng nas kadalanan, kawa na magitay mahimo ana. No? Matod pa ni Cap June Andales, bitaw, kuhao na lang gyud kay manimaho magyapon ta. No, sa munang hangyo jud na nato sa katawhan. If kung mahimo, di nato ibutang sa kadalanan. Kung ibutang magani nato, segregated na siya, unya nakasako og ihigot. Kay ang mangukay dili ra iro og iring. Mga tao mangukay sa dira bagid ka mao mo hipos. Ngano man na no? Sunod, pagpahigayon og barangay materials recovery facility. Na ubang barangay kaya pagyud sa space. Pero diri sa patag murag wala na gyud tay lugar. Subay sa Republic Act 9003, ang barangay maoy responsable sa collection sa biodegradable o recyclable waste. Kinahanglan adunay opisyal o cluster-based MRF ang barangay. No, kung wala tay lugar, base ng ubang barangay makig-cluster ta. Ang problema, wala magit tay lugar diri sa patag. Anara magit sa bukid ang enough space, no? Aron dito i-process ang mga pwedeng mabaligya, kana mga recyclables. Dakan kay taan na, walang kita kahibaw mo nang kung di mo ganan mabaligya, i-separate lang siya og atong ilain. Kay mapanginabangan pa siya, unya makakwarta sa kay pwede man siya mabaligya. Recyclables. Og ipa-compost ang mga malata. Okay? Residual waste ra ang i-turnover o dadon sa sanitary landfill. Sa yun ra gyud unta ni kung kitang tanan mubuhat ani, no? Sunod, pagpalig-on sa barangay eco-inspectors o barangay solid waste management committee. Mag-deploy og mga tanod or kanang gitawag natong eco-inspectors. Kung sa barangay Luspa, eco-warriors ang tawag nila ana. No? Aron magrekorida, mag-inspeksyon sa mga panimalay o magpagawas og citation tickets. Kana madakpan ani. O multa sa mga dili motuman sa segregation. So kaning mga eco-warriors na murag nakasugod na ang kuana ni Barangay Luz, no? Through the leadership of Konsehal Lida Cabrera. Of course, naputay IEC campaign, information, education, and communication incentives. No? Ibalik ang pag-edukar sa matag balay, door to door. Grabe. Kuan gyud tagsaon gyud mo ha? Or pinaagi sa purok meetings or sitio meetings. Kaning mga barangay officialis nato, dita magsigig tamuka diha sa barangay. We have to get out of our barangay halls. Di ba? Kay ang tinuod nga problema, wala suot sa barangay hall. Naa dito sa gawas. Naa sa mga kasitiuhan. Mubitaw ng nindot pud unta na ay once a month, no? Di ba? Duhaman ka sesyon ang barangay. Ang usa ka sesyon, mangatot ta sa sitio. Aron makadungog ta kung unsay problema nato diri kaning sitio ha. Diba? So kana
pinaagi ana mabalik nato pag-educate ang mga katawhan no pinaagi sa pag-adto nato sa mga sitio-sitio. Napoy paghimo og mga incentive sama sa trash to cash or basura kapalit og bugas aron maaghat ang mga mulupyo nga mag-segregate og magbaligya sa ilang recyclables no nga imbis nga ilabay. So kana nasugda na pud na sa barangay Punta Princesa ang basura mo bugas ko. Tagaan mi niyog basura hala sige. Labi na ka ng mga plastic. Kana gyud plastic lunlon plastic gyud. Makaabot ka ani nga number of sacks or number of pila na ka kilo ang imong basura na plastic, ilisa na natog bugas. Dito sa barangay Kalamba, ingon si Kap Esther katong diri na guest siya nato diri, maka 5 kilos kuno nga plastic na amo hatag pud sila bugas. Diba? Nakatabang na ta sa environment, nakabugas pa ta. Diba? So, di lang nato hunahon ba no nga kanang kapuya sa pagtapok og plastic. Imo na gyud isud sa sako, ipang paslak anang mga pet bottles nato diha nga mga mineral water. Sudli nagplastic, suksuki na. Ana, makaabot gani nagpila ka kilo na ana tay bugas, no? Diri sa Cebu City, ambot sa ubang lugar sa probinsya sa Sugbo, dahil lain man tag mga pabaagi, no? Kung unsaon nga mahimo tang number 1 example, no? Sa mga lig-on nga initiatives para makatabang sa atuang kalikupan, makatabang ta sa atong environment. Naminaw ra ba nato karon si Konsehal Fe Abelgas Diodoro sa Barangay Tuong, no? Kani viewer chika ni siya. Of course, today si pahayahay sa Barangay Punta Princesa. Natay mga example no nga mga barangays diri sa syudad. Barangay Kalunasan, na sila'y composting facility. Ang Barangay Kalunasan, maoy usa sa nagunang mga nag-andam o nagpaandar sa ilang barangay MRF o composting area diin ang mga organikong basura, mga malata, giproseso aron mahimong pataba o fertilizer. Pakpak ni Barangay Kapitan Litoy Siniza ngo diha sa Barangay Kalunasan. Naa sila kaugalingong Barangay MRF o composting area. Nakadawat sad ang Barangay Kalunasan o pasadungog kaniadto sa gipatuman nilang localized waste reduction pinaagi sa pag-engganyo sa panimalay nga mag-composting. Bitaw no nindot siya ng untana. Kung gamay ra siguro tag basura, kung kita tanan mag-composting, diha palang daan sa ato ang tugkaran, no? Ikaduha, Barangay Luz. Sikat magiging Barangay Luz when in terms of kanang recycling, no? So pioneer gid na ang Barangay Luz sa community-based recycling. Na sila trash to cash. Usa sa mga barangay nga giilag yun tungod sa ilang trash to cash o livelihood initiatives. No? Ang ilang mga residente diya sa Barangay Luz nagsegregate yun na sa mga residual o mga recyclable plastics aron mahimong bag, banig, mga handicrafts o mga gipamaligya sa junk shops o mga cooperatives. Kung mobisita mo sa Barangay Luz, niadto magyud mi kay gihimo magyud ang namong benchmark ang Barangay Luz. Inik-abuti mo sa Barangay Hall, makakita gyud mo mga bag made of recyclable plastic. Kita gyud mi na mga handicrafts dito made of recyclable plastics. Diba? Instead nga imo nang ipadagayday dito sa sapa imo mga plastic, himuon na lang ng bag, himuog banig, handicraft, magpatudlo ta sa Barangay Luz. Uy, no kay maayo kay sila ana. No naaptan pa ganito namo nga naagyoy aktual nga
naghimo. Unya, ako mo di ko artistic na tao pero ato nang i-try no og himo. Napay laing barangay Basak sa Nicolas. Naman na sila'y Barangay Solid Waste Management Committee. Active kaayo sa pagpahigayon og stakeholder meetings. Na sila'y house-to-house orientation, bahin sa pagsirado o pag-insister sa paglain-lain sa basura. Nung nagyod sila'y mga house-to-house orientation about aning segregation sa basura. Giuna nila ang pag-establish sa ilang lokal nga sistema sa MRF o padayon ang pakigtambayayong sa CISENRO o SWMB. Kaya gitawag na to Solid Waste Management Committee. No? Naa sila ana. No, nindot po na, no? Arita sa Barangay Tejero. Oh. Naa sila strict waste scheduling. Usa sa mga nag-unang pilot barangays nga nagpatuman sa magkalahi nga adlaw ug oras sa paghakot para sa biodegradable kana madunot malata ug non-biodegradable kana dili madunot di malata aron mapugos ang mga residente sa pag-segregate. Usa na no ang Barangay Tejero na sila strikto nga pag-collect karong adlaw malata sunod di malata. Usa sila sa pilot barangays ni ana. Human naputay 8 ka mga pilot barangays para sa no segregation, no collection. Aron mas mapalig-on ang pagpatuman sa tibuok syudad, ang Solid Waste Management Board o CISENRO nipili og nitabang sa 8 ka pilot barangays aron maoy mag-unang panag-ingnan sa strikto nga no segregation, no collection policy. Mao kini ang Barangay Tinago, Barangay Tejero, Barangay San Roque, Barangay Careta, Barangay Luz, Barangay Mabolo, Barangay Basak sa Nicolas o Barangay Basak Pardo. Oh, wala jay punta. Ano man eh, charing lang. So naputay ubang barangays no na lain-laing barangays, lain-laing gutag mga initiative. Kami po sa Barangay Punta ni adto gyud mi sa mga depressed area. Ug amo silang giagni ang mga tao dito nga panggawas mo og magtinabangay tag limpyo diri sa inyong tugkaran. Katong mga nitabang nakapuno sa ilang sako nga mapuno og basura na ami gihatag nga bugas. Importante jud kay ang bugas. Nalimpyo pa yung tugkaran nakabugas pa gyud mo, no? Ang Barangay Mambaling naapod sila na sila giandam ang dako nga funding or project alang sa bag-o nila nga centralized MRF nga adunay sorting station, naay drop-off center ug naay composting facility. Kanindot sa Barangay Mambaling, Palabaya Makeup Seller. O, na sila'y tukuron nga centralized MRF. Nindot po na ay sorting station, na drop-off center o composting facility. So napagiday ni lugar ang Mambaling. O dako man sa Digland area ang Mambaling. Naputay mga bukid nga mga barangays no nga gilahi ang ilang sistema. Diin ilang gidasig ang mga pit composting sa mga balay-balay o pultahan aron dili na kinahanglan ikarga o idala sa mga landfill sa ubos nga bahin sa syudad ang ilang mga malata nga basura. So dito sa bukid, uso nila ang pit composting para no need na siyang kanang mga malata dili na kinahanglan i-apil og labay. Kaya na sila ditoy pit composting. Okay. So mao kadto no ang about sa sugyot ni Cebu City Councilor o ABC President Franklin Ong, ang iyang suggestion nga to have our own landfill. Kay mao lagi na no nga dako katag problema sa basura.
Usapod na ayo bang barangays that they favor or mas haom para kuno sa syudad ang waste to energy. Of course, pagpalig-on sa no segregation, no collection policy. Maugid na. 'Di ba? Shout out na to diha ni Genevieve Lucero Caniete, no, ato ang secretary diha sa CIT Clinic ug tanang mga naminaw diha sa CIT University. Mao na no nga dako kayo ta og ikatampo diha pa lang daan sa atuang kabarangayan, especially sa source sa basura, which is atuang mga panimalay. Okay, ang atuang maugid na no ang pinaka important nato nga hinuklugan. Kung diri pa lang daan sa atong panimalay naka-segregate na ta, if naagoy mga buringog na mulabay gid dapli sa dan, gamay na lang sila. Dali na lang nato silang mapasabot nga dapat di ay sa balay pa lang nato daan naka-segregate na ta. Kay mag-unsa man ning landfill, kung kita dias barangay wa gyud tay gihimo, no? O be ato ni pa shout out ang mga barangay gawa dire. No, so mo na nga ato nga kay kitag tanan sa barangay under man ta sa liga ng mga barangay. Naagyud na yung mga initiatives no nga gi-offer. Let us do our part no to help the city, to help our barangay no nga makunhod, malesen ang atuang collection sa basura. Ug wa na kita igong oras no usa ka oras ra gyud gitagana nato. Ug mang adlaw magkita-kita gyapon ta diri sa Chika ug Advokasya. Kay nanatay bag-ong time dili time salat. Nanatay bag-ong mga adlaw nga madungog nato ang Chika ug Advokasya. Nanata Lunes hangtod sa Huwebes. Okay, ang Chika ug Advokasya. So daghang kay salamat sa inyong paghahinog oras uban nako karong hapuna. Daghang salamat sa tanang mga nagtan-aw ug naminaw sa mga ni-interact. Salamat kaayo sa ato mga opisyales sa barangay nga wa gyud nagduha-duha paghatag sa ilang opinyon. Daghang kay salamat Kapitan Gremar, Kapitana Capcons, Vic Windia, Attorney Joy Pesquera, atong Cebu City Councilor kanino nga Cebu City Councilor, Kapitan Altea Lim sa Poblacion Pardo, sa iyang bana nga kasamtangang kapitan karon si Danny Lim. No, daghang kay salamat sa inyong interactions. So dili lang din hinatapos sa ngatuang advokasya sa usa ka malambuon, limpyo ug hapsay nga sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sud o gawas sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa Chika ug Advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo muadto. Mag-uban ta usab ugmang adlawang Martes alas 12 hangtod sa 1 sa hapon. Sangan sa hinuusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO, Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Sabaliero, sa atong Station Manager, June Carillo, o sa akong partner technician, Kinon Siniza. Kini, si Kabantay Grace Bakero nga ingon padayon sa pagpagkabana. O kini ang Chika o Advokasya. Mayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service Bantay Radio brings you local and national issues across the land, reaching all button cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio.
Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino